Everyone, our Bible verse for today is all about Daniel 4:17. And it says here, the decision is announced by messengers that holy ones declare the verdict, so the living may know the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes, and sets over them the lowliest of people. So sabi sa Tagalog, ito ang hatol na sinabi ng anghel para malaman ng lahat ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa kaharian ng mga tao, at maaari niya itong ipasakop sa kahit kanino niyang gustuhin, kahit sa isang pinaka-kaabag na tao. So, etong pong verse nito is patungkol kay Nebuchadnezzar, because that time, yung time ni Nebuchadnezzar, sobrang powerful siya and authority. He conquered all the countries, all the nations, at doon unti-unti siyang yumayabang. And one day, nanaginip siya na merong isang malaking puno na lahat ng ibon, nandun lahat, nagbibigay puri sa puno na yon, na ang ganda-ganda, ang yabong-yabong, ang daming bunga. At kitang-kita ni Nebuchadnezzar na bumaba ang isang anghel na galing sa langit at pinapabuwal yung puno na yon. Pinapatabas lahat ng sanga nito, pinapatanggal lahat ng bunga nito, pinapawasak yung puno na to. At sinabi, pabagsakin ang tao na yan. So yung tao, yung puno pala na yan is representation ng isang tao. At ang tao na yon ay si Nebuchadnezzar, na gustong ipahayag sa kanya ng Diyos na tatanggalin ang lahat ng meron siya, posisyon and possession niya. Kasi nga, nagamit niya yung authority and power niya sa maling paraan. So, God controls all the power and authority. Tayo po ay steward lang na pinahiram ng Panginoon ng mga possessions and authority na meron siya. So, ibig sabihin, lahat ng meron tayo, posisyon man yan, kayamanan man yan, hindi po sa atin yan. Pinahiram lang po sa atin yan. So, anytime, pag hindi natin nagamit ng tama, hindi natin na pangalagaan ng tama, pwede itong naisin ng Panginoon na tanggalin sa bawat isa sa atin at ibigay niya sa sino man na kaya niyang naisin, ay gustuhin niyang naisin, na ibigay. So, we're out of control over that, because God is the sovereignty control of everything that He created here on earth. So, wala tayong karapatan. Kasi lahat ng to, hiram lang natin. Lahat ng meron tayo ay pinahiram lang sa atin. So, God judges those who are irresponsible. Kagaya ng nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Even Hitler also is known as very powerful and nakakatakot. God give those people the power and authority, but then they use that authority and power. They misuse that authority and power. That's why God judges those people, those irresponsible. Tatanggalin niya yung posisyon na ibinigay niya, tatanggalin niya yung possession na ibinigay niya, because He knows kung kanino karapat dapat ibigay yung tamang posisyon na yun, na kayang pangalagaan at kayang ingatan. We must speak truth to power. Ano ibig sabihin nun? Kung meron man tayong kakilala na they use, or we have to rebuke those people na alam natin na abusado sa kapangyarihan, abusado sa posisyon, abusado sa ibinigay na kayamanan ng Panginoon Diyos, we have to rebuke them, and we have to speak the truth. We must speak truth to power. Kahit gaano pa ka
powerful sila, we have to stay on the right side na we know the truth and we have to stick on the truth because that is God really want for us. So, lahat nangyayari sa atin dito, hindi siya labas, hindi siyang nilid sa kaalaman ng ating Panginoon Diyos. Lagi po natin tatandaan, ang desisyon ng Diyos kay Nebuchadnezzar, putulin yung kaharian niya pansamantala. Kasi masyado na siyang mataeg that time. Masyado na siyang maangas, masyado na malawang kinasasakupan niya, at napakaraming bansang kinasasakupan niya, na sobrang umabot na yumabang siya. Kaya, darating yung time, talagang puputulin ng Diyos kung anong meron siya. To i-humble Nebuchadnezzar, at the same as with us, to humble us. So kapag God opposed to the proud, pag nakikita ng Diyos na yumayabang na tayo, nawawala na tayo sa purpose natin, why God gave us that, the positions and possessions, para malaman natin na lahat na siyang may kapangyarihan sa kaharian ng mga tao, that He is the sovereign all control, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Isang pagkakataon na binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay, magkaroon ng posisyon or possession, malaki man yan o maliit man yan, whatever that we have right now, kayang putulin yun ng Diyos pansamantala para i-humble tayo, para ipaalam sa atin na siya ang may pinakamakapangyarihan sa kaharian ng tao. And the Most High is sovereign, may kapangyarihan, may control over all the kingdoms of earth, at maaari niyang ipasakop ito kahit kanino niya gustuhin, kahit sa pinakamababang tao. If hindi kayang, kahit na walang pinag-aralan yun, kayang ibigay ng Diyos yun sa kanya, kasi kung karapat dapat yung tao na yun. Kaya kung ikaw nasa posisyon ka ngayon, meron kang blessings, you have to protect that, and you have to handle that with care, based on the will of God, based on the purpose of God, para i-maintain niyang ibigay yan sa iyo, na maging daluyan ka ng pagpapala. Binigay lang sa atin ng Diyos yan, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos yan, na dapat natin pagbutihan at hindi natin pwedeng gamitin sa kasamaan. So same with what happened kay Hitler, na sobrang makapangyarihan pero ginamit sa maling paraan. Walang tao na nagkaroon ng posisyon na hindi galing sa Diyos. Ganon. So, isa po sa natin, yung application natin, acknowledge that God is the source of all human possessions and positions. Be a good steward of the authority that God has entrusted us, and rebuke those people in authority with God truth. Pangalagaan natin kung anong meron tayo, gaya ng gusto ng ating Panginoong Diyos. And I want to share this simple prayer po. Gusto kong i-share yung prayer po na ito para po sa ating lahat. Sovereign Lord, I am sorry for not being a good steward of my positions and my possessions. Forgive me, Lord, for not being mindful of your sovereignty. I recognize all the authority and poverty I have came from you. Someday, I will give an account for all the things that you have given to me and to my family, including opportunities, power, positions, and possessions. And whatever it is, I entrusted by the powerful name of you, Lord Jesus Christ. And help me to give an account for all the things you have given to me, including the opportunities. Lord, I pray that teach me to become a good steward, to become a good manager, and not an owner of everything I have. Help me to prepare me for the day of judgment. I pray in the powerful name of you, Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, everyone, and God bless.